Naging pamilyar sa mga taga Quezon City si Bong Suntay dahil konsehal pa lang siya ay nakapaskel na ang kanyang muka at pangalan kung saan-saan. Siya yung self-proclaimed Superman, yung ayon sa kanyang campaign strategy yun, ha? Mahilig talaga siya sa atensyon. And now, he's getting more attention than he actually needs. Hindi ko na kailangan ikwento pa ang background ng kontrobersyang kinasasangkutan niya because, well, it's all over the internet. Pero, sino ba talaga si Bong Suntay? Dito sa Time to Talk, pag-usapan natin ang kanyang background, ang angka na kanyang pinagmulan, anong klase ba ang kanyang pamilya, ano ba ang kapaligiran na kanyang kinalakhan kung kaya't siya ay naging isang misogynist. Pero, bago mag-init muli ang ulo ni Ann Curtis na dapat lang naman, kawawang Ann, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. Ang tunay na pangalan ni Bong Suntay ay Jesus talaga. Manuel Angel. Hindi ko na kaya to. So, Jesus Manuel Angel Cabot-Chan Suntay. That is his complete name. 56 na siya pagdating sa November 15. Isa siya sa mga descendants ni Jose Abad Santos. Kung alam niyo yung history, siya yung magiting na bayani nung panahon ng Hapon na ang imahe ay nasa lumang 1,000 peso bill pero napalitan na yun ng mukha ng agila. Ang isa sa mga pamangkin niya ay si Krista Ranillo na, yun, naalala niyo yung minsan ay naging kontrobersyal pero namumuhay na ngayon ng tahimik sa California kasama ang kanyang asawang si Nino Lim at ang kanilang 5 anak. Mga politiko sa Caloocan at Bulacan ang pamilya niya sa mother side. Sila yung mga Cabot-Chan. Respetado ang mga ito sa pangunguna ng dating Caloocan Congressman na si Gerardo Cabot-Chan. May kaya ang angkan dahil karamihan sa kanila ay nagtayo ng mga negosyo. Very successful ang ama ni Bong kaya't naging maganda ang buhay ng kanilang pamilya. Ang bahay nila ay nasa Mariposa sa Quezon City. Malapit dun sa, yung, alam niyo yung Chocolate Castle? Basta yun, ito yung nasa Pituaso na kailan lang ay nagsara na. Halos iisang lugar lang kung saan lumaki si Bong Suntay at ang angka ng ngayon ay congressman na si Javi Benitez. Siya yung ex-boyfriend ni Sue Ramirez. Kahit may kaya, ay simple lamang mamuhay ang pamilya Suntay. Never pinangalandakan ang yaman nila. Siyempre, maganda mga paaralan na pinasukan ni Bong sa LaSalle Green Hills at sa San Beda College para sa kanyang law studies. Mas makulay ang buhay ng mga kamag-anak ni Bong sa mother side. Dahil makikinis at magaganda ang mga kutis, at ito, importante, napaka-personable. Medyo chick boy ang ilan sa mga Cabot-Chan. I repeat ha, ilan, hindi lahat dahil may mga good boys din sa kanila. Actually, may nagsabi na katipo ni Aga Mulak si Bong Suntay nung araw. Stress on nung araw. Anyway, dahil nga very charming ang mga Cabot-Chan, marami ang naglaba sa mga anak mula sa mga extramarital affairs. Ang maganda lang sa kanila, never itinuring na second class o outsider ang mga anak sa mga pangalawa o minsan pa nga ay pangatlong pamilya. Basta lahat, member of the family. Of course, hindi din natin alam kung ano ang nararamdaman ng mga tunay na misis. Okay lang ba sa kanila na tanggapin ang mga bunga ng cheating ng kanilang mga mister? Sa ganyang senaryo, lumaki si Bong Suntay. Pero naman, tumanda na siya at nakaisip. Dapat naman ay marunong na siya ng discernment. But one thing you can say about the men sa angka ni Bong Suntay sa mother side. Pampered at spoiled ang mga misis nila. No Cabot-Chan wife ever had to work. Chauvinistic ba sila o old school lang? Kahit nga ang nanay ni Bong na isang Cabot-Chan, maswerte din sa napangasawang Suntay. Dahil maganda ang buhay,
ang nanay ni Bong, who is a wonderful woman, pero sumalangit nawa, ay napamper din ng asawa, yung tatay ni Bong. Nagpupunta ang mother ni Bong sa Hong Kong noong mga 1979 para kumain ng McDonald's. Context lang. Dumating lang kasi sa Pilipinas ang McDonald's noong 1981. Noong wala pa kasi McDonald's sa Pilipinas, ang mayayaman kailangang pumunta sa Hong Kong kasi nandun ang pinakamalapit na McDo. Of course, may kasama na ding pasyal at shopping yung Hong Kong trip ng nanay ni Bong Suntay. Ganon kasagana ang kinalakihang buhay ni Bong. Si Bong Suntay mismo ay yumaman din dahil sa sariling sikap. Meron siyang gasolinahan at sangkaterbang mga taxi, mga libo-libo lang naman. Kaya naman nagkaroon ng chismis na siya ang dahilan kung bakit nawala ang Uber sa Pilipinas. But let's not delve into that kasi baka naman chismis lang talaga yon. Ang sabi ni Bong ay huwag daw siyang i-judge over that controversial statement he made sa Kongreso. Ang dapat daw tignan ay siya as a person. Congressman, do you really want us to go there? Ito na. Noong 2001 ay may lumabas na report sa ilang dyaryo kung paano hinampas ng baril ni Suntay ang sinasabing ex-boyfriend ng kanyang misis na sa totoo lang ay napakadesenteng babae at matalino. Tapos ay nagpaputok pa si Suntay ng baril sa loob ng unit ng biktima sa isang kondo sa Pasadena, dyan sa may San Juan. Nagsimula daw ang lahat dahil lang sa selos. December 22, 2001, naganap ang insidente. Nabalot naman ng trahedya ang pamilya Suntay noong 2018. Kasi winakasan ng kanyang anak na si Lorenzo ang sariling buhay dahil sa clinical depression. And my heart goes out to him and especially his wife, Sheila, dahil dapat ay wala sanang magulang na naglilibing ng anak. Ang sakit-sakit mapunta sa ganong sitwasyon and nobody deserves to go through that kind of tragedy. But life went on for Bong Suntay kahit nagdadalamhati ang kanyang pamilya. Tumakbo siya at nanalo congressman sa 4th District ng Quezon City. Talo naman siya nung tumakbo siya for re-election in 2022. Pero nakabawi na lamang siya last year nang matalo niya by 200 votes only ang incumbent na si Marvin Rillo. In 2024, matapos ang madugong hiwalayan ni Bea Alonzo at ang dati nitong boyfriend na si Dominic Roque, ay naging laman ng entertainment news ang pangalan ni Suntay. May mga chismis kasi na may gay benefactor daw si Dominic. Maraming mga pangalan ang lumabas, yung ipagkakamot mo ng ulo kung bakit nadawit sila. Isa na si Bong Suntay sa mga nabanggit na pangalan. But like how most chismis goes, ang issue na yon ay namatay din kinalaunan. Pero ang kontrobersyang kinasasangkutan ngayon ni Suntay ay hindi na chismis. Ito na nga yung controversial remarks niya sa Congress kung saan dinawit pa niya ang pangalan ni Ann Curtis. Malamang ay may kinalaman dito ang utang na loob. Alam nyo, ang utang na loob ay double-edged. Isa itong magandang kaugalian ng mga Pilipino. Mabuti yung tumatanaw ng utang na loob. Di ba nga? Madalas na sumbat natin sa mga binigyan natin ng mga past favors tapos dinedma tayo nung tayo na ang humihingi ng pabor. Di ba ang sinasabi natin, walang utang na loob. But at the same time, ang pagsukli ng utang na loob ay pwede rin nating ikapahamak. Pwede kang maipit sa isang mahirap na sitwasyon dahil lamang sa utang na loob. Ang nangyari kay Suntay sa Congress ay sinasabing may kinalaman sa pagtanaw niya ng utang na loob kay VP Sara Duterte. Nung tumakbo siya sa huling halalan, sinasabing ikinampanya siya ng bise. Kaya naman todo depensa siya ng talakayin ng Kongreso ang impeachment case laban kay Sara. Ang problema pa kay Suntay ay hindi niya magets kung bakit
nagagalit ang lahat sa kanya. Hindi niya ba gets o sadyang normal lang sa kanya ang i-objectify ang mga kababaihan? Ang sabi niya sa Kongreso ay nakita niya sa Shangri-La si Ann Curtis at nag-init siya. Pero nasa imagination lang daw niya yon. Pagkatapos ay pinalitan naman niya ang statement niya. Di naman daw niya talaga nakita si Ann, sa TV lang. So, was he lying? Ay nako Suntay, tandaan mo ang lumang kasabihan. Ang sinungaling ay kapatid ng mahilig mag-imagine. Talaga sigurong nagbanggaan ang mga bituin sa kanyang universe nung araw na yon sa Kongreso. Imagine. Hindi, wag na natin gamitin yung word na yon. Parang nakapatent na yung kay Bong. Okay, eto na lang. Isipin nyo na lang na sa dinami-dami ng mga babaeng celebrities, bakit si Ann Curtis pa? Mahal na mahal yon ng madlang people. In fact, kahit nga bomba star pa ang ginamit niyang ehemplo, hindi pa din yon akma sa usaping Kongreso. At nasaan si Ann Curtis ng pagloroan ni Suntay ang kanyang pangalan? Ayun, namomroblema ang pobreng babae. Galing kasi siya sa trabaho sa Fashion Week sa Italia at imimit ang kanyang asawang si Erwan Yusuf at ang kanilang anak na si Dalia sa Dubai. Kaso, nangyari ang giyera sa Middle East at na-stranded sila abroad. Tapos, dumagdag pa itong si Suntay. Ngayong nakabalik na si Ann at ang kanyang mag-ama sa Pilipinas ay nagsalita na ito tungkol sa issue. Ang kaso, siya naman ang nire-resbakan. Sa mga pelikulang ginawa ni Ann, nagseseduce naman daw ito ng mga kalalakihan. Yan ang buwelta sa kanya ng mga Suntay defenders. At kailan pa naging bold star si Ann? At kahit bold star, tao pa din yun. Deserve pa din nun ang paggalang. May mga nagsasabi na move on na tayo kasi ang daming mga isyong nakabinbin. Nandiyan ang investigasyon tungkol sa flood control program scandal, ang paghahanap kay Atong Ang at ang impeachment case laban kay Sara Duterte. Oo, mahalaga ang lahat ng mga ito at dapat talakayin sa lalong madaling panahon. Pero itong misogynistic issue na sinimula ni Bong Suntay ay di dapat baliwalain. Panahon na para matuto tayong lahat na igalang ang mga kababaihan. Actually, dapat lahat ng tao. Walang puwang ang kabastusan sa mundong ito. Sa isang banda, mabuti na din na nangyari itong kontrobersyang sinimula ni Bong Suntay para naman mamulat ang ating mga mata sa kung ano ang tama at mali. Pero, natuto ba tayo? Parang di lahat. Sa kalagitnaan ng kaguluhang ito tungkol sa usaping paggalang, eto na naman si Jinggoy Estrada na gumawa ng eksena sa Senado nung hearing tungkol sa pagbibigay ng citizenship sa Gilas Pilipinas player na si Elizabeth Means. Jinggoy naman, nanganganib na nga ang kalayaan mo, hindi ka pa mag-behave. Paano ka magiging safe? As we upload this video, ay patong-patong na ang mga reklamo na isinasampa laban kay Bong Suntay na dapat lang naman. May mga nagsasabing mabait naman daw si Bong Suntay, pati na ang pamilya nito. Mainitin lang daw ang ulo ni Bong. But what he did to Ann Curtis and to women in general during that congressional session is truly offensive. Dapat lang pagbayaran niya ito. Kaya sa susunod na halalan, dapat huwag kalimutan ang mga kasalukuyang kaganapan. Ngayon pa lang, nag-uumpisa na ako mag-imagine what the world would be like without a Bong Suntay.